Hindi ko na kasi narinig na nabigyan ulit ng project si Marem. Tuluyan ang bumagsak ang career niya dahil sa issue at wala siyang ginawa upang linisin ang sarili sa kontrobersyal na may anak na ito na tinago niya ng 7 taon. Mas pinili niya na ang ganitong buhay, ang malaman ng lahat na may anak na siya kesa ang ipagpatuloy ang pagmamodel. Napangiti ako dahil kahit papaano ay bumabawi siya kay Ryu sa ilang taong pagtatago niya bilang pamangkin. Pinatakbo ko na ang kotse upang sunduin si Ryu at ang naabutan ko doon ay ang umiiyak na si Ryu at nakasimangot na si Briggs. Marahil ay nag-away sila. Lalapit pa lang ako nang may babaeng umupo sa kanilang harapan, hawak ang 2 ice cream. Malapad ang ngiti niya sa 2 batang kaharap na mukhang pinagbabati silang pilit. Dapat hindi kayo nag-aaway na 2, okay? Simula nang pumasok kayo sa classroom ko, ay hindi ko kayo nakitang mag-away. Dahil halos hanggang dikit na kayo eh. Ano bang nangyari, Briggs? Sabihin mo nga kay teacher. Anya nito. Galit po kasi ako sa kanya, teacher. At ayoko na siya maging kaibigan dahil inagaw niya ang daddy ko. Paiyak na sabi ni Briggs. Hindi ko naman inaagaw ang daddy mo eh. Ang sabi niya ay daddy mo pa din siya at hati tayo. Sagot naman ni Ryu. Ewan ko pero napangiti ako. Paano kasi kamukha niya talaga ang mami Marem niya. Umangat ang tingin sa akin ng kanilang teacher. Kaya nawala ang ngiti sa mga labi ko at tumikim. Lumapit ako kaya napatingin si Ryu at Briggs sa akin. Daddy! Sigaw ni Ryu. At tamakbo papalapit sa akin upang yakapin ako. Umismid naman si Briggs upang iwasan ako, ngunit hinimas ko ang kanyang ulo gaya ng dati kong ginagawa. Miss you, big boy. Anya ko, pero nakanguso siyang tumingin sa akin. Mali ka. Ako pa din naman ang daddy mo, Briggs. You can go with us kung gusto mo. Unti-unting nawala ang pagkasimangot sa kanyang mukha. Bakit ayaw mo na pong pumunta sa kondo? Ayaw mo na ba sa amin ni Mommy? Tanong ni Briggs. Hindi agad ako nakasagot. Sa totoo lang, iniisip ni Mommy si Auntie Mika, kaya ayaw niya kami mabuo nila Daddy. Napatingin ako kay Ryu, dahil parang wala ata sa hulog ang sinabi niya. Hindi nakasagot si Briggs. Huwag ka nang magmukmuk dyan. Tara at sumama ka sa amin ni Ryu, gagala tayong 3 at magbabanding gaya noon. Aya ako kay Briggs, pero umiling ito. Tinuro niya sa bandang malayo ang lalaking kabababalang sa kotse. Mataas itong lalaki at maskulado ang pangangatawan. Mukha itong may lahi. Mukha siyang nakakatakot kung titignan. Habang naglalakad ito, papalapit sa amin. Sino siya? Let's go, Briggs, we're going home. Baritono niyang sabi, ngunit parang ayaw sumama ng bata. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Tanong ko. Binalingan niya ako ng tingin. Siya ang daddy ko. Sabat ni Briggs kaya napatingin ako sa bata. Where's my mommy? Siya ang gusto kong sumundo sa akin, sabi ni Briggs at tinitigan lamang nito ang bata, na parang gusto nitong matakot sa kanya ang bata at sumunod. Hinawakan niya si Briggs sa kamay kaya umiiyak itong tumingin sa akin. Huwag mo nang tangkain makialam pa. Mahina nitong sabi, ngunit may babala. Ngumiti ito sa akin at tinitigan ako mula paa hanggang ulo bago maglakad hatak si Briggs. Grabe, kung siya ang biological father, bakit ganun niya tratuin si Briggs? Oo nga't magkamukha sila pero... Ace point of view. Nag-U-turn ako nang makita ko ang coffee shop ni Marem. Maaga pa kaya naisipan kong dumaan. At isa pa gusto ko din makita si Marem. Wala pang customer dahil kabubukas pa lamang nito. Nasa salamin ng pinto pa lang ako ng shop nakita ko na ang 2 taong magkatabi na nakaupo malapit sa counter. Umalan ng Adam's apple ko at mabigat na akbang na pinasok ang store. Tumunog ang bell na nakasabit sa pinto ng store kasabay ng paglin ng leeg ni Philip upang gawaran ng halik si Marem na nakadokdok ang ulo sa mesa. Ngunit nakatagilid ang mukha nito sa direksyon ni Philip. Dumampi ang kanyang labi sa gilid ng labi ni Marem na nagising at tumangat ang ulo. Hindi ko na napigilan pa ang kamao kong direktang tumama sa panga ni Philip. Bumalandra siya sa sahig hawak ang putok na labi. Napatayo si Marem at nagulat sa ginawa ko. Humakbang ako upang umupo sa ibabaw ng tiyan ni Philip at pinaulanan ito ng suntok. At wala akong pake kung mabasag pa ang mukha niya at makipagpalit sa mukha ng aso. Hinawakan ako sa damit ni Marem at hinatak, pero ayokong magpaawat. Tama na Ace, ano ba? Pigil ni Marem sa akin, ngunit ayaw tumigil ng kamuo ko, dahil deserve niya yun. Daddy! Napatigil ako at parang natauhan nang madinig ko ang boses ni Ryu na galing sa kusina ng coffee shop. Ano ba pinagagawa mo, Ace? Galit na tanong ni Marem, kaya napatitig ako kay Marem. Hinalikan ka ng lalaking tumarim. Anong gusto mong gawin ko? Halos may ibulong kong sabi kay Marem upang hindi madinig ni Ryu.
Pero maling manakit ka, Ace. Anong gusto mo Marem? Maging masaya ako? Mabilis kong tanong. Tumigil ka na nga. Umalis ka na. At huwag ka nang dadaan pa dito, Ace. Madiin niya na sabi, kaya sarkastiko akong tumawa. Tss! Kasama mo lalaking to dito maghapon. Kahit gabi magkasama kayo tapos ayaw mo akong makita. Ayaw mo akong pumunta dito. At ako pang pinapaalis mo matapos kang bastusin ng lalaking yan? Galit ngunit mahina akong sabi dahil nakasilip si Ryu sa may kalayuan sa amin. Ano pa bang aasahan mo, Ace? Nasira ang lahat ng sakin ng dahil sa'yo. Tinakwil ako ni Mika ng dahil din sa'yo. Sumbat ni Marem. Lagi na lang bang ibang tao ang iniisip mo, Marem? Samantalang kami ng anak mo, hindi mo man lang naisip. Mas mahalaga pa ba sa'yo yan, Marem, ha? Tanong ko. Oo, Ace. Kaya tumigil ka na dahil kung hindi. Pigil niyang sabi, kaya ako mirot ang dibdib ko. Sasagutin ko na si Philip. Sabi niya. Kaya nangilid ng mabilis ang mga luha ko, pero sinikap kong pigilan na pumatak ito. Nandito si Ryu. Pero ito ka at sinabi ang mga yan. Hindi makapaniwala akong sabi. Nakipagtitigan siya sa akin, kaya mabigat na paghinga ang pinakawalan ko. Sige! Kung yan ang gusto mo, Marem. Kung ikasasaya mo ang paglayo ko, sige, gagawin ko. Alang-alang kay Ryu at sa akin. Para sa sarili ko, Marem. Alam mo, sobrang ibinaba ko ng pagkatao ko para ayusin ang pamilya natin. Pero masyadong sarado yung utak mo. Mahaba akong sabi, kaya napalanok siya. Naglakad ako palapit kay Ryu upang kargahin ito. Bala ko siyang isama sa company dahil makikita niya lang yung mami niya na nakikipagligawan sa ibang lalaki. Magpo-focus na lang ako kay Ryu. Daddy, umiiyak ka ba? Nasasaktan ka na ba? Malungkot na tanong ni Ryu, kaya ngumiti ako ng pilit. Hindi. Napuhing lang ako, anak. Malakas si Daddy at hindi ako tatablan ng sakit. Sagot ko. Tinanggal ni Ryu ang suot na seatbelt, kaya inihinto ko sa tabi ang kotse. Tumayo siya para yakapin ako, kaya niyakap ko siya pabalik. Mahal na mahal ka ni Daddy. Wala nang mas importante pa para sa akin kundi ikaw, Ryu. Himas ko sa kanyang buhok. Ace point of view. During meeting, ay nakaupo lamang si Ryu na nakikinig, habang ako'y nakatayo sa harapan ng mga taong hindi niya kilala. Napapangiti ako kapag umingiti ito sa akin. Samot-saring puri ang nadidinig ko tungkol kay Ryu. Napakagandang bata naman ng daughter mo, Mr. Castillo. I bet kamukha niya ang mommy niya. Kasi tingnan mo, sobrang ganda. Nga pala, nasaan ang mommy niya? Cute and adorable naman. At ang pinaka hindi ko inaasahan. Ace, it's been a long time. Isa ka na din palang nagpapatakbo ng malaking company dito sa Pinas. Hindi ko sukat akalain na mararating mo yan dahil nag-stop ko sa pag-aaral mo. Saad ng isa kong kaklase noon. Ngumiti ako ng simple at sinagot sila. Oh, ayun na ba ang anak niyo ni Marem? Gulat at nakangiting asawa nito na isa ko din kaklase noon. Napatingin sila sa batang babaeng nakahawak sa aking kamay. Alam ng buong school ang kasal na naganap sa amin ni Marem. But sadly, kailangan kong huminto sa pag-aaral. Yes, she's Ryu, our daughter. Naisagot ko. Ryu. Hey Ryu, how are you? Magkarem, di ba? Anyway, kamusta na pala kayo ni Marem? Ang strong yung dalawa, until now. Malalim ang paghinga na pinakawalan ko. Actually, we separated 7 years ago. And we are divorced a month ago. Nalungkot ang kanyang mukha. Oh, sayang naman. But what's more important is you have a beautiful daughter like her, di ba, Ryu? Ngumiti ito at pinisel ang pisngi ni Ryu. Opo. Yes, she's my everything. Sagot ko, at napangiti din. Maraming nangyari these past few weeks or months nang hindi ko pagpapakita kay Marem. Yun ang gusto niya, at ginagawa ko lang. Para sa akin, ang makasama si Ryu kahit kaming dalawa lang ay sapat na. Sapat nang makabawi ako kay Ryu sa mahabang panahon na hindi niya ako nakasama. Nagkaroon nga siya ng ama, but still hindi pa rin buo dahil ayaw ng mami niya na maging masaya kami pamilya. At ano naman magagawa ko kung ayaw ni Marem? Bumili nga pala ako ng lupa sa Pinas upang ipatayo ang pinakaunang bahay ko dito sa Pinas. Ang team house namin ni Marem ay mag-isa ko na lang tutuparin. Habang naglalakad sa lobby ng company, ay, Ace, nadinig ko ang boses ni Marem. Ang aga-agang gunugunin ito. Tuloy-tuloy ako sa paglalakad. Pinindot ko ang elevator at mabilis na pumasok. Hinarangan niya ang pinto kasabay ng pagdagsa ng tao pasakay ng elevator. Kaya nagsiksikan sa loob hanggang sa bumangga siya sa dibdib ko. Anong ginagawa niya dito? Nang bumukas ang elevator, ay saka na lamang ako nakahinga ng maluwag nang maubos ang laman ng elevator
maliban na lang sa aming dalawa. At muling sumara ang pinto ng elevator upang umakyat sa susunod pang palapag. Hindi niya magawang magsalita hanggang sa bumukas muli ang elevator, kaya nagmadali akong lumabas. Ace! Tawag niya sa akin, kaya nagmadali akong maglakad. Ace, ano ba? Nadidinig mo naman ang tinatawag kita, diba? Pero bakit ayaw mo pa rin huminto? Inis niya na sabi, kaya ako natangkilay kong huminto at tinignan siya. What do you want? Sinilip ko ang wristwatch ko dahil meron pa akong presentation na gagawin. I have something important to do, Maren. At walang gana siya na pinitigan at ibinulsa ko ang isa kong kamay. Ikinasal na si Mika. At nagkausap na kami, kaya... Here we go again. Mika. Puro Mika, nakakarindi na. At isa pa, ay siya mismo ang nagsabi na tigilan ko na siya. Baka nga sinagot niya na si Philip eh. So what? Congrats nga pala sa inyo ni Philip. Stay strong, Maren. Sarkastiko akong sabi at nagpatuloy sa paglalakad at puno ng katanungan sa isip. Hindi naman sa gumaganti ako sa pambabaliwala niya. Masyado na akong pagod sa lahat at gusto ko na lang i-priority ang anak namin. At wala akong balak na mag-asawa pa at bigyan ng bagong mommy si Ryu. Marem's point of view. Pabagsak akong humiga ng kama matapos ang engkwentro namin ni Ace kanina. Wala namang namamagitan sa amin ni Philip eh. Marem, ano ba? Kasalanan mo lahat ng to eh. Kaya huwag kang mag-inerte dyan. Napapadyak ako dahil sa inis. Sobrang nakakagilty ang mga nasabi ko. At ito Maren, ginagawa niya na ang gusto mo. Tapos ngayon ka pa nag-iinerte. Mas mabuti na rin siguro to. Tama. Pero naalala ko kung paano niya ako pagtabuyan at hindi pansinin kanina. Tila napagod na nga si Ace sa pantataboy ko. Hindi ba't ito rin naman ang gusto mo, Maren? Pero kasi... Maren, kung mahal mo si Ace, go for it. May anak kayo. Huwag mo isaalang-alang lagi ang nararamdaman ng ibang tao. May sarili kang pamilya at may anak kayo ni Ace. Alam kong mali ang nasabi ko. Naging komplikado pero wala akong karapatan para pigilang maging masaya ang pamilya niyo ni Ace. Nailamos ko ang mukha ko nang magkausap kami ni Mika kahapon. Ang hindi ko maintindihan ay kanino siya nagpakasal. Sariwa pa ang issue. Nasa punto pa lang na nagmumove on siya. Ang bilis naman ata. Kinuha ko ang cellphone ko upang tignan ang number ni Ace. Ilang minuto kong tinitigan ang kanyang pangalan sa messenger. Tatawagan ba kita o tatawagan? Ay, hindi ko kaya. Paano mo siya makukomprenta, Maren? Ang laki na ng galit ni Ace sa'yo. At iniwasan niya nga ikaw kanina eh. Napatingin ako sa kisame ng kwarto. August 4 na pala sa Monday. Birthday na ni Ryu. Nanlaki ang mga mata ko at napabangon. 7 years old na si Ryu. At ito ang unang beses na mag-birthday si Ryu na kasama ang daddy niya. Mabilis kong kinuha ang cellphone at hindi nag-alinlangan i-video call si Ace. Bahala na. Obligasyon niya yan bilang ama ni Ryu. Kailangan namin magtulungan para sa kaarawan ng anak namin. Hi, Mommy! Kumakaway at nakangiting bati ni Ryu. Bakit nasa kanya ang cellphone ni Ace? Tumikim ako bago magsalita. Nasaan ang daddy Ace mo, Ryu? Tanong ko. Tumingin nito sa paligid at naging back camera. Nakaupo si Ace hawak ang mga papel katabi ang babaeng naka-white long sleeve blouse at black pencil skirt. They're busy, Mommy. Anya ni Ryu. Tumingin ang mestisang babae kay Ryu at ngumiti. Busy nga si Ace. Magpapaalam na sana ako nang tumakbo si Ryu papalapit sa kanyang daddy at itinapat sa mukha ni Ace ang camera. Daddy, si Mommy po! Anya nito. Kumunot ang makapal na kilay ni Ace na nakatingin sa akin. I'm busy, Maren. Kung may pupuntahan kayo ni Ryu, ipapahatid ko na lang siya kay Luke. Sabi ni Ace at ibinalik ang paningin sa kaharap na laptop. Hawak ang papel. Birthday ni Ryu! Nasabi ko dahil sa desperada na akong makausap siya. Nakita kong nakuha ko ang atensyon niya nang mapahinto sa ginagawa. Kinuha niya kay Ryu ang cellphone at nagpaalam sa mestisang babae na katabi niya upang tumayo. Anong sabi mo? Kunot noon niya ang tanong, kaya palihim akong natawa. What's with the smile? Dagdag niya na tanong, kaya klinaro ko ang lalamunan ko. Kung busy ka, mamaya ko na sasabihin. Bye, Ace. Ngayon mo na sabihin ba rin? Tinigil ko yung ginagawa ko just to ask you. Stop being stubborn. Inis na sabi ni Ace, kaya napaawang ang labi ko at nakaramdam ng inis. Pero tinaasan niya ako ng kilay. Ano na? Tanong ni Ace, kaya napairap ako. Later na lang, mukhang busy ka. At naabala ko pa kayo sa ginagawa niyong importante. Inend ko ang tawag, pero kaka-end ko pa lang ng busy ay agad itong tumawag pabalik.
Nauubusan na ang pasensya niyang nakatitig sa akin. Nasaan ka ba? Pabulong niya na tanong. Kaya napasinghal ako. Nasa condo. Sagot ko. Wait for me. I'm on my way. Ibinaba niya ang tawag kaya ako natkilay akong napatingin sa screen ng cellphone ko matapos niyang i-end ang video call. Ilang oras akong nakahiga lang sa kama at nakatitig sa kisame nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Kaya mabilis akong napaupo sa ibabaw ng kama. Hinihingal siya na mewang sa harapan ko kaya nagtataka ako kung paano niya nabuksan ang pinto. Now spill it, Maren. Utos niya at sinilip ang relo. Bakit ka pa nagpunta dito kung busy ka pala? Sabi ko, pero masama ang kanyang titig sa akin. Birthday na ni Ryu sa August 4, sa Monday. Sabi ko, kaya huminga siya ng malalim at umupo sa couch na nasa tabi ng kama. Anong plano mo? Tanong niya. 7th birthday niya yun, pero gusto kong maging simple lang na selebrasyon. Sagot ko. Simple? 7th birthday yun na rin. Inis niya na nasabi, kaya napairap ako. Nagtatanong ka ng plano ko tapos disagree ka. Yamot kong sagot. It's Ryu's special day. Kahit ayaw mo akong makita at makasama, wala kang choice dahil kaarawan niyo ng anak natin na rin. Tumayo na siya at inayos ang suot na coat. Okay, sagot ko. Naglakad na siya palabas pero bago makalabas ay hindi ko maiwasang maitanong. Paano mo nga pala nabuksan yung pinto ng unit ko? Napahinto siya at patagilid akong nilingon. Hinak ko. Mag-change password ka na. Hindi mo yun pansin dahil kicker din lagi mong gamit. Sabi niya at tuluyan akong iniwan na nakatanga sa kwarto ko. Maghawak kamay ang mag-daddy habang namamasyal kami sa mall upang bumili ng damit na gagamitin ni Ryu para sa birthday party niya. Habang sila masaya, ako naman dito ay hinihingal na sa dami ng paper bag na pinamili. Hindi man lang kunin ni Ace ang dalawang paper bag para tulungan. At itong anak kong si Ryu na mukhang nasa side ng kanyang daddy. Ako ang mami mo, Ryu. Ako ang nagbuntis sa'yo. Pinagtutulungan ba nila ako? Napatayo ako sa salamin na harang ng butik. Sapat na lang ang kinikita ko sa coffee shop at hindi naman ganun kalaki dahil nag-uumpisa pa lamang ako. Naubos ang savings ko para maitayo ang coffee shop na nag-uumpisa pa lang at nagbabawi pa lamang sa ginastos. Sa condo unit ko naman, mukhang malapit-lapit na din ako magpaalam dahil hindi na ako nakapagbayad ng rent. Ay, grabe, ang ganda ng pink na dress na yun. Na may nakakabit na pink ng mga diamond. Kumikinang. At grabe, ang ganda talaga. Gusto ko sanang bilhin kaso wala akong malaking pera para bilhin yun. Next time na lang siguro pag nag-sale at nagkapera na. Papalipasin muna kita. Meron pa naman akong isusuot para sa birthday ni Ryu. Mommy, hurry up! Tawag ni Ryu. Hawak ang braso ng kanyang daddy na akala mo ay artista. All black ang peg ng lolo mo? Bagsak ang balikat kong pinilit maglakad para makasunod sa kanila. Inutusan ako ni Ace na pumunta sa parking ng mall at mauuna na sila ni Ryu sa restaurant na kakainan namin. Hindi ko alam kung nanadya ba si Ace o ano. Ipinilagay niya ang mga paper bag sa kanyang kotse. Tapos pagdating ko dun, ay wala sa akin ang susi. Kaya pumunta pa ako sa restaurant upang kunin ng susi. Ay, nakakaewan. Para akong himatayin sa pagod. Habang sila nag-e-enjoy kumain dahil naka-order na pala sila. Mabigat ang hakbang ko patungo sa restaurant dahil nailagay ko na ang mga bitbitin sa loob ng kotse. Pero palapit pa lang ako nang makita ko na silang palabas. Ha? Tapos na silang kumain? Pero gutom na din ako at pagod na pagod. Saan tayo? Tanong ko nang nagpasan ako ni Ace kaya lakad takbo akong sumunod sa kanila. May kilala akong event coordinator. Pupunta tayo doon para sa birthday ni Ryu. I know wala ka ng budget pa kaya sinasagot ko na ang lahat bilang pagbawi sa mga taon na hindi ko kasama si Ryu sa espesyal na araw niya. Paliwanag ni Ace. Kaya hindi na ako nakaimik pa dahil gutom at pagod na din ako. Pagkayari naming pumunta doon ay hindi ko na alam. Dahil sa pagod at gutom ko ay tuluyan na akong inantok sa biyahe. Nagising na lamang ako dahil sa ilang katok sa bintana ng kotse ni Ace. Inilinga ako ang paligid upang malaman kung nasaan na kami. May malaking bahay na may 2 palapag sa harapan ko. Malaki ito at mukhang bagong gawa pa lamang. Baba na. Almost 30 minutes na kitang ginigising mo rin. Anya ni Ace. At naunang pumasok sa loob ng gate, bit-bit ang mga paper bag. Kaninong bahay kaya to? Parang pamilyar ang disenyo at kulay ng bahay. Bumaba na ako sa kotse at pumasok sa malaking bahay at may malawak na garden. Ang ganda-ganda naman ng bahay ni Ace. Saktong-sakto sa taste ko ang mga appliances at mga furniture sa loob. Mukhang pinag-isipan niya talaga. Umakyat ako sa hagdan at nakita ko ang malaking picture frame ni Ace at Ryu.
Malaki yun. As in. Pinta lamang iyon gamit ng kamay pero parang totoong litrato. At dalawa lamang sila sa picture frame. Ayusin mo ang mga gamit ni Rhys sa kwarto niya, Marem. Huwag kang tumayo lang dyan basta. Napaigtad ako sa gulat nang magsalita si Ace sa likuran ko. Napaatras ako at mabilis na umiwas nang mapaatras ako sa kanyang dibdib. Sige, naisagot ko. At paakyat na sana pero ang mga picture frame na maliit na nakasabit sa pader paakyat ng kwarto ay walang iba kundi kami ni Ace ng high school pa lamang kami. Hindi yun pansinin dahil maliit lamang ang mga frames. Hindi gaya ng picture nila ni Ryu paakyat na hagdan. At nakuha ng atensyon ko ang drawing ng bahay. Na si Ace mismo ang gumuhit at ang ideyang iyon ay galing sa akin. Naitakip ko ang mga kamay ko sa aking labi habang nangingilid ang mga mata. Ang bahay na ito, ipinagawa ni Ace para tuparin ang pangarap naming bahay noon at ako mismo ang nag-design.